So kanina, meron kaming pinag-uusapan ng mga leaders ko while discussing about our transformation workshop. And isa sa mga napag-usapan namin doon is regarding sa power ng intentionality. Kasi doon sa workshop, just so you have an idea, is meron kaming mga tasks na gagawin. Kami yung maglalagay ng mga tasks. Yung parang gusto namin ma-form na habits, gusto namin improve sa amin. So, as we go intentional, even sa pagsusulat pa lang nun, diba? Kasi iisipin mo yun, ano ba yung gusto kong habits na makakatulong sa akin so that I myself can level up. Sinusulat mo yun, pero iba pa yung execution eh. Diba? Iba yung planning, iba yung thinking, yung conceptualization, tas iba pa yung execution. And isa sa makakatulong sa atin para makapag-execute tayo is the power of intentionality. Kasi kung hindi mo intentionally bibigyan ng time yung mga task na sinulat mo, hindi siya mangyayari. Hindi mo siya gagawin. Like for example, myself, ang steps namin na nilagay doon, or at least yung sa akin, kasi I believe sa kanila mas mataas. Yung sa akin, nilagay ko doon, 2,000 steps. Every week, ang plano namin, mag-i-increase kami by 1,000. So this week, nasa 3,000 steps na kami. Yung 2,000 steps, ano pa lang yun eh. Lakad ko lang sa office yun, every now and then, CR, may kakausapin, may meeting, may gagawin, may pupuntahan. So, solve yun sa akin. 2,000 steps, office, good. Ngayon, dahil nga 1,000 na nadadagdag, nung nag-3,000 na, ibang level na. Dahil nga 2,000 lang yung nagagawa sa office, pag uwi mo, magde-decide ka kailangan kong dagdagan pa to ng 1,000. Kasi if not, hindi ko ma-checkan yung goal, hindi kami magkakaroon ng puntos as a team, and I myself, hindi matatransform. Kasi that's the goal of the workshop, is to transform yourselves. Kailangan mo ma-push yung sarili mo sa boundaries. Like for example, kanina lang tong kwentong to. Dahil nga kulang ako ng 1,000. Ang bihira, bago ko pumasok sa village namin, hinto muna ako sa harap. Park lang ako doon, baba ako, lakad ako, 1,000 steps. Diba? I made time because now I am intentional. Bigla akong na-realize, na pambihira, for the longest time in my life, I have always excused myself na pagdating ko sa bahay, wala na akong oras. Wala na akong time para gawin to, para mag-jog, para mag-walk. Now, na meron siyang checklist, na meron akong kailangan gawin, na meron akong kailangan tapusin dahil nga doon sa workshop, bibigyan mo ng time. Diba? Because now, you are intentional na kailangan kong dagdagan yung 1,000 na yan. So, may oras pala ako para mag-walk ng additional 1,000 steps na I have never done before because I was not that intentional. Plano ko lang, nasulat ko lang, naisip ko lang, just like what we've been saying kanina, diba? Iba yung planning, iba yung conceptualization, iba yung execution. And now that I am intentional dahil gusto ko matapos to, gusto ko matransform, gagawin ko to. So meron pala akong oras, if I am intentional, for that extra 1,000. Ganun ka-powerful ang intentionality. Meron kang ma-execute na akala mo, excuses mo lang before. Like for example, maging intentional ka to give time to your family. Kasi for the longest time, lagi mo na lang excuse, wala akong time busy ako sa work, busy ako sa ministry, ganyan. Pero what if mas maging intentional ka ng pagbibigay mo ng oras sa kanila? What if mas maging intentional ka sa pagbibuild mo ng relationship with your family, with your partner, with your disciples, with your team? Baka kasi hindi ka lang intentional, kaya hindi mo nabibigyan ng extra effort, extra time. It's something to think about. Sa akin lang, if there's one thing na makuha natin from this short realization, is be intentional.